Mga idolo, isang generation ng NBA point guards. Halos lahat nag-retire na. Chris Paul retired, Russell Westbrook retired, Derrick Rose retired, John Wall retired. Pero may isang pangalan na hanggang ngayon nandyan pa rin, Stephen Curry. At habang papasok siya sa kanyang 18th NBA season, siya na ang last man standing. Pero bago tayo makarating kay Steph, balikan muna natin ang incredible careers ng 4 na point guards na minsang naghari sa NBA. May panahon sa NBA na kapag sinabi mong point guard, automatic pumapasok sa isip mo ang mga pangalan ni na Chris Paul, Russell Westbrook, Derrick Rose, John Wall at Stephen Curry. Magkakaiba sila ng style. Si CP3, master ng basketball IQ at playmaking. Si Westbrook, isang walking triple-double na parang nakapass forward ang katawan. Si Derrick Rose, explosive at unstoppable sa kanyang prime. Si John Wall naman, isa sa pinakamabilis na point guards na nakita natin. At si Stephen Curry, siya naman ang player na literal na binago ang paraan ng paglalaro ng basketball. Pero ngayon, isang bagay ang napansin ng basketball world. Isa-isa na silang nawawala sa court. At si Stephen Curry na lang ang natitirang active player mula sa legendary group na ito. So today, balikan natin ang kanilang wonderful careers, kung kailan sila pumasok sa NBA, kailan sila nagretiro, at ang mga achievements na nagbigay sa kanila ng legendary status. To the house of the point guard. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Unahin natin ang player na marahil ang pinaka-emotional lang journey, si Derrick Rose. Noong 2008 NBA draft, siya ang number 1 overall pick ng Chicago Bulls. At noong October 28, 2008, ginawa niya ang kanyang NBA debut laban sa Milwaukee Bucks. At hindi nagtagal bago niya ipinakita kung gaano siya ka-espesyal. Noong rookie season niya, nanalo siya ng NBA Rookie of the Year. Pero ang pinakamalaking moment ng karir niya, ang 2010-2011 season. At that time, 22 years old pa lang si Rose. Pero tinalo niya ang mga superstar tulad ni na LeBron James at Dwight Howard sa MVP race. At naging youngest MVP in NBA history siya noong 2011. Imagine that, at 22 years old, ikaw na ang best player sa buong NBA. 3-time All-Star din si Rose at naging symbol siya ng explosive basketball. Crossovers, speed, dunks, acrobatic finishes. Pero dumating ang biggest challenge sa karir niya, injuries. Noong 2012 playoffs, napunit ang ACL niya at mula noon, nagbago ang trajectory ng kanyang karir. Pero ang pinakamaganda sa story ni Rose, hindi siya sumuko. Bumalik siya ng paulit-ulit. Naglaro para sa Knicks, Cavaliers, Timberwolves, Pistons at Grizzlies. At noong September 26, 2024, matapos ang 16 seasons, officially in-announce ni Derrick Rose ang kanyang retirement. Isang MVP, 3-time All-Star, Rookie of the Year, at higit sa lahat, isang player na hindi kailanman tumigil lumaban. Pangalawa sa ating listahan, si John Wall. Kung si Rose ay explosive, si John Wall naman ay parang may turbo engine. Noong 2010 NBA draft, siya ang number 1 overall pick ng Washington Wizards. At sa kanyang prime, isa siya sa pinakamabilis na player sa buong NBA. Fast break, John Wall yan. Open court, John Wall pa rin. Full speed transition, good luck catching him. Noong 2016-17 season, nag-average siya ng around 23.1 points at 10.7 assists per game at napili sa all-time third team. 5-time NBA All-Star din siya. Nanalo rin siya ng 2014 Slam Dunk Contest at noong 2015, naging all-defensive second team selection din siya. Pero tulad ni Rose, injuries ang naging malaking problema sa second half ng kanyang karir. Mula sa isang superstar na inaasahang magdadala sa Wizards sa mas mataas na level. Unti-unting naging mahirap para kay Wall na manatiling healthy. Naglaro siya para sa Houston Rockets at Los Angeles Clippers bago tuluyang magdesisyon na tapusin ang kanyang NBA career. Noong August 19, 2025, nag-anunsyo si John Wall ng kanyang retirement matapos ang 11 NBA seasons. At nagtapos siya bilang 5-time All-Star na may career average na humigit kumulang 18.7 points at 8.9 assists per game. Ang legacy niya, one of the fastest and most athletic point guard of his generation. Now let's talk about the ultimate floor general, si Chris Paul. Noong 2005 NBA draft, pinili siya bilang 4th overall pick ng New Orleans Hornets.
At mula sa simula, obvious na iba ang basketball IQ ni CP3. Hindi siya kailangan maging pinakamabilis. Hindi siya kailangan maging pinakamalakas. Kailangan lang niyang basahin ang laro ng mas mabilis kaysa sa lahat. Pick and roll, master niya yan mga idolo. Mid-range, automatic. Passing, elite. Defense, elite pa rin. At isa sa pinaka-iconic chapters ng karir niya ay ang Love City era. Kasama ang Los Angeles Clippers, Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan. Love City mga idolo. Pero hindi lang highlights ang legacy ni CP3 ha. He became a 12-time All-Star, 11-time All-NBA selection at 9-time All-Defensive Team selection. Nanalo rin siya ng 2013 All-Star Game MVP. At 6 na beses niyang pinangunahan ng NBA sa steals. Actually, 6 times siyang steals leader, habang 5 times siyang assist leader. At hanggang sa pagtatapos ng karir niya, nanatili siyang isa sa greatest passer sa NBA history. Nasa number 2 all-time siya sa assist at steal nang magretiro siya. At noong February 13, 2026, matapos ang higit 21 seasons, officially announced ni Chris Paul ang kanyang retirement. 21 seasons, 7 NBA teams, 12 All-Star selections, at isa sa greatest point guard na hindi man nakakuha ng NBA championship pero napakalaki ng impact sa game. CP3 was basketball IQ personified. At ngayon mga idolo, ang pinakahuling umalis sa generation na ito na i-content na natin ng isang araw, si Russell Westbrook. Noong 2008 NBA draft, siya ang 4th overall pick ng Seattle Supersonic na naging Oklahoma City Thunder. At sa OKC, nabuo ang isa sa pinaka-exciting na young core sa NBA history, Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden. At noong 2012, umabot sila sa NBA Finals. Pero nang umalis si Durant noong 2016, lumabas ang full potential ni Westbrook. 2016-17 season, 42 triple-doubles, 42 mga idolo ha. Binrake niya ang dating record ni Oscar Robertson para sa most triple-doubles in a single season. At nag-average siya ng 31.6 points, 10.7 rebounds, 10.4 assists, triple-double average. At dahil doon, naging 2017 NBA MVP siya. Pero hindi doon natapos. Sa kanyang karir, si Westbrook ang naging all-time leader in career triple-doubles. At nang mag-retire siya, umabot na siya sa 209 career triple-doubles. 9-time All-Star, 9-time All-NBA, 2-time scoring champion, 3-time assist leader, Olympic gold medalist, at isa sa pinaka-explosive players na nakita sa NBA. At noong August 12, 2026, dumating ang isang moment na halos walang basketball fan ang gustong makita. Russell Westbrook announced his retirement after 18 NBA seasons. At doon officially nagtapos ang karir ni Brody. Mula sa explosive dunks to triple-doubles to MVP to becoming the NBA triple-double king. Russell Westbrook left the game on his own terms. At ngayon mga idolo, Stephen Curry. Noong 2009 NBA draft, maraming teams ang nag-doubt sa kanya. Pero pinili siya ng Golden State Warriors bilang 7th overall pick. At ngayon, almost 2 decades later, he's still here. Curry is entering his 18th NBA season. At kung pag-uusapan ng achievements, it's ridiculous. 4-time NBA champion, 2-time MVP. At isa sa 2 MVP seasons niya, noong 2015-16 season, unanimous MVP mga idolo. Siya rin ang naging 2022 Finals MVP, 12-time All-Star, 11-time All-NBA, Olympic gold medalist, at higit sa lahat, the greatest shooter in NBA history. Noong 2026, naging first player in NBA history to reach 5,000 career 3-pointers. At hindi lang records ang binago niya ang NBA. Before Steph Curry became Steph Curry, ang 3-point shot ay weapon. Pero pagkatapos niya, naging foundation ng modern NBA offense. Players started shooting from farther. Big men started developing 3-point shots. Kids started practicing low-ghost threes. Teams started building entire offenses around spacing and shooting. Kaya kapag sinabi nating Steph Curry changed basketball, hindi iyon exaggeration. He really did. At habang sina Rose, Wall, CP3 at Westbrook ay isa-isa nang nagpapaalam, si Steph still shooting, still competing, still breaking records, still wearing number 30. At dito nagiging emotional ang buong story. Imagine this,
Noong 2008 hanggang 2010, may isang generation ng point guards na tila sila ang magiging mukha ng NBA. Derrick Rose, John Wall, Russell Westbrook, Chris Paul, Stephen Curry. Magkakaiba sila pero pare-pareho silang may isang bagay. They made the point guard position must-watch TV. Rose gave us explosive athleticism. Wall gave us speed. Westbrook gave us triple-doubles and pure intensity. Chris Paul gave us basketball IQ and precision. At si Stephen Curry, he gave us a completely different NBA. Ngayon, isa-isa nang nagretiro ang mga kasama niya sa generation. Rose retired in 2024. Wall retired in 2025. Chris Paul retired in 2026. Russell Westbrook retired in 2026 as well. At si Stephen Curry, still active. He is now the last man standing. Pero ang tanong ngayon, gaano pa kaya katagal? Dahil habang tumatagal ang panahon, mas lalo nating naiintindihan kung gaano ka-special ang karir ng mga players na ito. Hindi natin alam kung kailan darating ang final game ni Stephen Curry. May isang bagay ang sigurado. When Steph finally decide to walk away, an entire generation of NBA basketball will officially come to an end. At ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Sino ang pinakamagaling sa generation na ito? Chris Paul, Westbrook, Derrick Rose, John Wall, o Stephen Curry? Comment your answer below and sabihin mo rin kung sino ang pinaka-memorable para sa'yo. At kung gusto mo ng ganitong NBA stories, records, crazy facts at basketball history, like this video, subscribe sa channel, at i-click ang notification bell dahil dito sa channel na to, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlights in Sports. Maraming salamat mga sports. This generation may be ending, but their legacy, hindi kailanman mawawala. And for now, Steph Curry is the last man standing.